Hello mga kaigsunan, maayong adlaw. Kumusta mga igsuon ko kang Kristo. O karon magbigay tayo ng komento. Merong isang barangay kapitan na binaril while nagla-live mga kapatid. So ito yung bigyan natin ng komento mga kapatid. Na-inspire ni kapitan kahit ordinaryo lang tao, di ba? Hindi kailangan na maging nasa posisyon ka. Tayong lahat ay equal yung boses natin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi niya na inaalay niya yung buhay niya para sa mga tao. Ito po, sensitibong video po ito. Sorry, sinsuko ni Badot, sinsuko ni Badot niya. Video. Sana, dali lang, ikot sir. Ako itong building na to sa una. Builder? Dito scrum ba? Wala pa rin ko kay Numdum sir. Biting ba? Dito. Unsa man na? So, nagsauli po ito ng pitaka o wallet dahil may reward yung magsauli ng wallet o nawala at pupunta ni kapitan at ila-live niya. Oo, martyr talaga itong taong ito. Iniibig niya yung bayan ng Diyos. At ito po yung kinakailangan natin. Kung wala ng pera, wala ng vote buying this coming November, maganda po. Magtulungan po tayo, hindi ko kaya ako lang mag-isa. Mas mabuti na may mag-initiate, no? So, na-uploaded na din yung kaso natin sa mga leader sa politiko na bumili ng buto. So, anytime na naman, mag-release na naman ng warrant of arrest. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig natin sa simbahan at sa sangkatauhan po. So, ito po yung video, last video po. Mag-pray po tayo para kay, para Kapitan Dudong Bunol. Kapitan Oscar Dudong Bunol. So, before ako magkomento sa kanya, mag-pray muna tayo, no? Para sa kanyang kaluluwa. At alam nyo, mga kapatid, hindi tayo para sa mundong ito, no? Para tayo sa kanya. Para tayo sa Panginoon. Okay, mag-alala. Hindi katapusan ni Kapitan Dudong ang nangyari. Meron pang buhay sa likod ng ating temporal life, sa likod ng mundong ito. No, congratulations, Kapitan Dudong, sa yung pagbibigay sa sarili mo para sa taong bayan. Very inspiring yung buhay mo. No? At sana yung mga kapatid natin, huwag matakot. Continue to be inspired with the lives of the modern martyrs of our day. So, mag-pray muna tayo para sa kaluluwa ni Kapitan Oscar Dudong Bukol. Bukol ba ito? Bukol Jr. No? Kahapon pa po ito. Sa kanyang residente, tinira siya, binaril siya sa Barangay 3 de Mayo, Digos City. Nakapunta na ako sa Digos, no? Davao del Sur, no? So magdasal muna tayo ng isang Our Father, Hail Mary, Glory be para sa eternal repose, at meron din akong misa ngayon. Isasali ko po yung kanyang kaluluwa. At hindi po ito kawalan, mga kapatid. Ito po ay patunay na merong mga tao na handang ialay ang buhay para sa sambayanan. No? Congratulations, Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray one Our Father, and Hail Mary, one Glory be, for the eternal repose of the soul of Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day the deliver and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, magandang ito po ang balita, very inspiring po dahil itong kapitan na ito, malapit siya sa mga tao. And then, hindi lang siya malapit, hindi din niya gusto yung korupsyon. No? So kita ko sa video niya, ito po, kita ko sa video niya, pinakain niya yung mga bata. No? Jadi, sa mga superficial lang itong superficial lang po itong knowledge ko patungkol sa kanya, pero yung interview niya na inaalay niya yung buhay niya para sa taong bayan. So ito po yung last video kung saan binaril siya, mga kapatid. Kita lang ko dito sa may Pitaka na po, doy. Dala pa pitaka dito no sa kuwao. ay kwarta, pero ano mo kung pila ng kwarta kay. Ato ning ugbon dira. Kay basi mo suspikan ta. Oh, na. Na ID, itawagan ako tong number, cellphone number sa ID.
Lain man ang katubag. Uyuan man daw niya. Yang Oh, may kaya kwarta na siya. sa Davao daw trabaho. Ano, na kwarta na yung mga kwarta, na yung mga kwarta. May kwarta. May kwarta, man, diri. Ano na sila, check na to sa live, kay para kita masuspikan. Tapos yung kwarta na pod. May yun na, kay dagan yun. Kung sa'yo trabaho ni mo ron? Leader ko na. Ilan ni Naldo hapon. Ilan siya koy. Yan na. Uy, isobrag na akong sir. Ato ni ano ni, kinsa may tagiya, kinsa may kuano ni. Yan na, kinsa ni si John Ray Labador. Kinsay kaila ni John Ray Labador. Julie ni sir. Si pangalan na to sir? Biting, diretso. Diretso. Si Biting. Ah? Biting, diretso. si Sir Biting Diretso. Oh, ang ato ang kaigsunan na taga Digos. Naguli o pitaka na yan nakita. Nasaan naman yung nakita na sir? Ito naman nakita sa sa senior high ipit. Senior High Pit. O doon na senior high kay ito nung bagsak kay ako gikuha dito ang parcel sa kumpag mga. Taga 3 de Mayo, magano? Oh, taga 3 de Mayo niya. May papaganda mo eh. So, ito yung last video niya mga kapatid, no? Niya to sila sa balay kaya siya turnover ngayon nakitan. Ika kasi mo trabaho. Narap ko rin lapo-lapo niya. Nato misang musawa na. Nato may kikpit. Nagkuha ng parcel dito sa kumpag Mo ni nakita mo ni pitaka. Lagi anong magdalag. Kaya niya. Oh. Kinsay tagiyan niyo, kinsa may John Ray Labador. Sir John Ray Labador. Oh, naghanap ako sa upuan niya mga kapatid. Nakatayo pa siya, oh. Baba. Yun po mga kapatid, no? Na tamaan siya, no? Binaril siya sa kanyang sariling bahay, sa kanyang sariling residensya, mga kapatid. At may interview siya na sinabi niya na handa siya magpakamatay kung itong buhay niya ay para sa reading naman siya, be it, no? So, yan po ang buhay ni Kapitan. Very inspiring, no? At patuloy lang tayong magdasal para sa kanya, mga kapatid. At huwag tayong matakot, ha? At sana ay the more tayo ma-inspire sa pagsiwalat sa katotohanan. No? At huwag kayong mahinaan ng lakas ng loob. Dahil hindi po katapusan kapag papatayin ka ng bala, papatayin ka ng kutsilyo. Hindi po yan katapusan. Si Kapitan Oscar ay hindi naman nawawala. Nandito lang. Ang kaluluwa niya ay buhay na buhay. At sabi naman dito sa ating simbahan, siya po ay moderno na martyr natin. Kailangan natin na mga modernong Andres Bonifacio. Walang habak, ha? Walang habak. Hindi katulad na kadiskusyon natin na kailangan may habak. Hindi kailangan na may habak. No? Ang buhay natin ay para sa kanya. We are nothing. Sa mga pumatay at pumaslang ni Kapitan, wala kayong kapayapaan. Wala kayong kapayapaan sa mundong ito at sa sunod na mundo. Akala nyo, ang buhay natin ay para dito? Para sa mundong ito? Hindi. Kung hindi man makamit ang hustisya para ni Kapitan Oscar dito sa mundong ito, sa susunod na mundo, kapag hindi kayo mag-repent, kapatid, at hindi susuko sa batas. Okay? At anong sabi ng mga simbahan natin in relation to martyrdom? Ang ganda talaga ng simbahan natin, no? May mga very inspiring na mga aral, no? Hindi nagkulang ang ating inang simbahan sa mga turo in relation to martyrdom. Sabi naman ng CCC 24, basahin natin, 73, ito ang nakasulat, mga kapatid, sa ating simbahan, no? Martyrdom is the supreme witness given to truth of the faith. So, ang martyrdom lang may criteria eh. Kailangan na namatay ka dahil sa pananampalataya. Hindi lang sapat na napakamatay ka para sa bayan. Hindi sapat na napakamatay ka para lang sa barangay mo. Kailangan namatay ka dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. It means bearing witness even unto death. Hindi ka natatakot kahit may threat pa yung buhay mo. Dahil yun talaga yung katotohanan. Si Kristo yung katotohanan eh. At yung katotohanan na si Kristo ay pinatay, nagpakamatay. At yung pagkamatay ni Kristo ay hindi po kawalan. Ang pagkamatay ng mga martir, ang pagkamatay sa mga taong mabuti, hindi po kawalan. Dahil may Diyos na laging
nanonood sa atin. At He is a God of justice, mga kapatid. The martyr bears witness to Christ who died and rose. Si Kristo namatay. Pero yung pagkamatay ni Kristo, di ba, nakakos ng anxiety, nakakos ng depression ng mga apostol. Pero nung nabuhay si Kristo, yung resurrection nila ang nagbigay sa kanila. Okay lang mamatay. May buhay pala sa likod ng kamatayan. May Kristo pala. So, hindi na sila natakot mamatay. Di ba? So, kailan yung mga apostol hindi na natakot mamatay? Nung nakita nila na si Kristo ay muling nabuhay. Wow! Very inspiring. Sana po itong pagkamatay ni Kapitan Oscar ay hindi ito maging dahilan na hindi na tayo tatayo. Ano yung nararapat? Hindi na tayo mag-express ng ating opinion at saloobin. Patuloy pa rin tayo, mga kapatid. Bakit? Ano yung inspiration natin? Wala nang iba. Ang inspiration ng mga apostol. Na si Kristo ay muling nabuhay. Hindi na natiling patay. Di ba? So patuloy, mga kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Si Kapitan Oscar ay nagbigay sa atin ng modelo ngayon. To whom he is united by charity. Saan tayo united? Kay Kristo talaga. Wala nang iba. Ako nga napuno ako ng sigla ngayon. Dahil meron mga taong katulad nito. Sila yung nagbigay ng pag-asa. May pag-asa pa sa Pilipinas. Kahit parang imposible na. Bakit? Continue to express the love of Christ in us. To whom He is united by charity. Saan tayo united? To Christ alone. Nothing but Christ. He bears witness to the truth of the faith and of Christian doctrine. He endures death through an act of fortitude. Ito yung kulang natin. At ito yung hihingin natin. The virtue of fortitude. Kailangan natin ito, mga kapatid. Ito yung kulang natin. Ito yung kulang sa mga leader natin ngayon. Ito yung kulang sa mga tao ngayon. The virtue, the cardinal virtue of fortitude, mga kapatid. Ito yung hihingi natin. Kaya nga patuloy tayo, dahan-dahan, mga kapatid, sa pagsagawa natin ng legal action. At yung office natin, mga kapatid, ay maging center na sa Diocese of Tagbilaran. Panawagan this coming November, kung merong bibili sa inyo ng boto, people of goodwill, tindig na tayo. Sa katotohanan hindi sa paggawa ng kwento. Not to make character assassination. Hindi maganda yun, mga kapatid. Okay? So ngayon, ano pang sabi? Basahin natin ito. Wait muna dahil hindi ako nakapag-live kahapon. Nakapag-live lang ako about sa siguro dahil napuno yung schedule ko, pasensya na po. At pag-uwi ko, ang sarap na matulog, mga kapatid. Punta naman tayo dito sa CCC 2474. Ito yung nakasulat, mga kapatid. The example of the martyrs is inspiring. They have given witness to the truth even to death. All have imitated Jesus, who accepted death freely for the salvation of the world. By their faith, by their death, they gave the supreme proof of charity. Itong martyrdom pala is a supreme proof of charity. Yan ang sabi ng ating inang simbahan. The supreme proof of charity. Itong pagkamartir, mga kapatid. Kino-quote nila dito si Saint Ignatius of Antioch. I prefer death in Christ. Jesus, the power over the farthest limits of the earth, Him I seek, who died for us. Him I desire, who rose for our sake. Once lang ang live. So, merong live pero mga misa yon, mga misa. So, ito po, I prefer death in Christ Jesus, the power over the farthest limits of the earth. Him I seek, who died for us. Si Kristo po nagpakamatay sa iyo, di ba? Ready ba tayong magpakamatay para sa Kanya? At meron din dito, mga kapatid, sinabi, sa mga apostol natin, dito tayo sa Bible, sa mga sayings sa mga martir. Tertullian, sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. Ito yung famous na sayings ni Tertullian na lagi natin naririnig sa mga pari, lalo kapag may martir, na
fiesta sa isang araw. St. Polycarp, sabi ni St. Polycarp, I bless you because you have considered me worthy of this day and these are that I may share the cup of Christ, the cup of suffering. So sa pamagitan ng isang tao, maraming ma-inspire. Alam ko na maraming nasaktan din ako, pero maraming na-inspire dahil sa dugo na inialay ng isang kapitan, ordinaryong kapitan sa 3 de Mayo, Digos City. Si St. Cyprian naman, sabi niya, of Carthage, he cannot be a martyr who is not first a Christian. By the endurance of suffering, faith is strengthened. Alam niyo yung mga martyr natin sa 1st century, akala ng emperador, na kung papatayan niya yung ilang, natatakot na sila. The more sila nagpakamatay. By endurance of suffering, faith is strengthened. So sa mga totoong Kristiyano, mga kapatid, kung merong papatayan na kasama nila, lalo na yung mga Nigerian, mga kapatid, grabe, ang daming patay doon ng mga Kristiyano. Sige, magla-live tayo patungkol dyan. Dahil marami tayong dapat pag-usapan na dapat din natin malalaman, mga kapatid. No? Punta naman tayo ni St. Augustine. It is not the punishment but the cause that makes the martyr. Dying is not enough. Dying for Christ is what matters. Dun po. Yun po ha, kapag gusto natin ng katotohanan, it should be offered by Christ. Yung pagpakamatay natin, i-offer natin sa kay Kristo, hindi lang for secular purpose. The martyrs' bodies lie in peace, but their crowns shine with glory. So yung mga martir nakahimlay sa kapayapaan, pero yung korona nila kumukutitap with glory hanggang sa dulo ng walang halan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano naman sabi ni Kristo? So Matthew chapter 5 verses 10 to 12. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ito po, very, related ni Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Pinipersecute siya for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Wow. Yung promise ni Kristo ay hindi lang para sa mundong ito. Yung mga taong makamundo, dahil na sila sa kapangyarihan, na hubog, nalasing sa kapangyarihan, nalasing sa kayamanan, hindi sila totoo na may kapayapaan, mga kapatid. Walang kapayapaan po sa mga taong gagawa ng krimen. Woe to you, mga kapatid. Yung pumatay, woe to you, kung sino ka man. Sa Matthew chapter 10 verse 28, do not fear those. Ito, ang ganda. Ito, sinabi na po ito ni Kristo, no? Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Ganda ng talatang ito. Basahin natin ang buo dahil hindi ito na kompleto. Matthew chapter 10 verse 28. Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear God. Fear Him who can destroy both soul and body in hell. So ngayon, sa mga tumitira ni Kapitan, ito yung ilagay nyo sa isipan ninyo. Sa Matthew chapter 10 verse 28, akala nyo, kayo ng kapayapaan. Wala kayong kapayapaan. Mas mabuti pa, susuko kayo sa batas, susuko kayo sa kapulisan, susuko kayo. At pagbayaran ninyo yung ginagawa ninyo. Dapat magpriso kayo. Dapat makulong kayo, kapatid. Ito naman sabi ni dito tayo sa John chapter 15 verse 20, nung sabi ni Kristo, if they persecuted me, they will also persecute you. Ito, kung wala na nag-persecute sa'yo, baka hindi mo sinunod si Kristo. Kung lahat ng mga tao ay naka-appreciate, delikado yan, hindi mo sinunod si Kristo. Sinunod mo yung gusto nila, hindi yung paraan ni Kristo. If anyone would come after me, let
him deny himself and take up his cross daily and follow me. Whoever would save his life, ito po. Ang ganda nito. For whoever who save his life will lose it. Yung mga tao na sinisave nila yung reputation nila at din pumatay sila, ito yung punto ni Kristo. For whoever would save his life will lose it. Wala ka ng buhay. Bakit? Pupunta ka sa nagbabagang apoy sa impyerno. Will lose your life. Dito sa mundong ito, nag-enjoy ka. Pinataba tayo ng demonyo. Binifeed tayo sa secularism, materialism. Pero sa huli, ang pagsisisi, kapatid. Surrender na po kayo. At pagbayaran ninyo yung kasalanan ninyo. But whoever loses his life for my sake will save it. Ito yung nangyari ni Kapitan. Sinawala yung buhay niya sa mundong ito. For the sake of truth, Jesus is the truth, will save it. May ligtas yung buhay niya. Niligtas yung buhay niya dito sa mundo, but lose his life, will lose it. No? So, ang isa sa mga apostol, pinatay ni Herod sa pamagitan ng espada, Acts chapter 12, 1-2. No? Sabi naman ni Apostol San Pablo, 2 Timothy chapter 4, verses 6-8, I am already being poured out as a drink offering. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Grabe. Si Apostol San Pablo, grabe yung rejection niya. Grabe yung persecution niya. Grabe yung suffering niya. Itong suffering natin, cute lang ito. Si Id Casal Magalzo, stay safe always, Father. Yes. No? As a revelation, nakita ni St. John, I saw under the altar the souls of those who have been slain for the word of God and for the witness they had borne. So nakita ni St. John, mga kapatid, yung mga kaluluwa ng pinatay, naspastangan dahil sa pagsiwalat nila sa salita ni Kristo. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives even unto death. Revelation chapter 12, verse 11. At ito naman sa Wisdom chapter 3, verses 1-3, the souls of the righteous are in the hand of God. Saan na ngayon? Mga tao na laging iniisip hindi yung sarili nila. The souls of the righteous are in the hand of God. In the eyes of the foolish, they seem to have died, but they are at peace. Sa mga taong nawawala, no? Yung pagkamatay ng isang taong mabuti ay totoo na they seem to have died. Wala na silang karapatan, wala nang mundo, wala na kahulugan. But they are at peace. Totoo yun. Sabi ni San Pablo naman, Galatians chapter 1, verse 20-21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Wala among signal kay ulan man si Melissa Halina, si Mary Rose ng tanaw na to. So, yan po, hindi po ito kawala yung nangyari ni Father, ni Kapitan Oscar Ondoy Bukol Jr. Congratulations, Kapitan, ha. Ikaw talaga yung totoong may puso. So, babasahin natin yung mga komento dito. Rest in peace, Kapitan. God bless. Ginoo na lang mabalos para nila si Bercho Prads. Rest in peace, Kapitan. Si Ana Lisa Sarangcos ang umar. Rest in peace, Kap. Pariha mo baruganan ni Father Darwin. Si Lance Nadira Quizon. Si Evelyn Cross Sitoy. Si Beth Milagro. Rest in peace, Kap. May rest in peace, Kapitan. Si Porissima Pancrudo. Hustisya na kung binuang ang kalaban local government, kabuang na lang jud. O nay hustisya si Paulo Castillo Amugues. So, isa yan sa mga tinitingnan siguro na anggulo. Rest in peace, Joel Bakong. Komento siya, murag politiko jud ang nagbuhat, ani ba? Si Biberos Pasco. Luuya ani niya, matinudanon untak na pag-alaga disipo sa kalider, pero gipatay lang sa way duha. Sayang kaayo, justice for him. Si Mary Ann Baso. So, mga komento po ito. Makamasa jud na si Kapitan Oscar ba? Kaya na ay prinsipyo. Ipaglaban niya ang korupsyon, pero gihunusan ang iya kinabuhi.
Mo na realidad mga igsuon. Si Nene, parang PARD lang din niya siya, di natatakot sa kamatayan. No? So, maraming nag-comment sa ating live ngayon, mga kapatid. Rest in peace ka, sugaton ka sa mga namatay nga tanging katotohanan lamang ang kanilang gikamatian. Kaya sila namatay po. Si Ricky Boyko. Ito sa live na to. Rest in peace ka, kaluoy in town. Si Norbita Otida Torrivillas. Si Fi Alquiente. Si Rupa Dada Lumbay. Si Ili Ang Lefi. From Cebu watching. Good morning all. Ang Lord maghawas unta sa mga naulipon sa hulhog sa tanan. Malinawon nga pagpanaw, kapitan. O sa pamilya po, no? Grabing kasakit sa pamilya karon. Planado na kaayo ang tao sa ID, sa wallet, o ang nag-uli ba, klaro jud, kumpiyansa ra kaayo si Kap, na naman di ay nagbahad sa iya. Uy, si Mivon Oday Mil. Si Maria Flora Arellano, rest in peace Kap, ang Ginoo maguban kanimo hangtod sa kahangturan. Ikot po siya sa Mateo 28, 16:20. Ang hirap na talaga ng panahon. Si Heather Sydney Empleo. Murag mag-sit up to Father, si Maria Cornopio. Natakaibaw. Ano na to sunod mga adlaw. Ngayon, mahirap lumaban ng patas. Sa buhay, ikaw pa rin ang arabyado. Kapag ikaw ang nagsasalita laban sa katiwalaan, masisira ka talaga. Si Monet Dalamitun, sabi niya, rest in peace Kap. Si Balds, Father, wala na jud among kusgan na kapitan. So, I hope na kahit nawala siya, hindi naman siya talaga nawawala. Buhay naman yung kaluluwa niya. At makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Huwag tayong sumuko. At kung merong nakakaalam, nakakakita sa nagbaril, no, paki-report sa ating otoridad, mga kapatid. God, Joy Malihon Medina, God ka unfair ba sa kalibutan? No? So, yes, the world's unfair, but we have a God. We have a fair God. Sabi na jud ning atong nasod unta magkahiusa na tang tanan ug matagaan og hustisya ang mga tarong ug tinuod nga nagalagad sa katawhang Pilipino. Bunang hindi na natin ipagbili yung boto natin. Isa yan. Nakakita tayo ng totoo talagang magsilbi sa atin. Pero kung pera manaig, wala tayong makikitang matino. Nga ana jud Father, ang kinabuhi nato diri sa kalibutan nga puno sa kasakit apan nabuhi ta sa grasya kaluoy sa labang makagahom. Rest in peace Kapitan Oscar Dudong Bocol Jr. Maayong paglabigar Kap. So God bless Kap, and then patuloy kami mag-pray sa inyo. At yung pina-fight mo ay patuloy pa rin natin. At sana dadami pang maging sa katulad ni Kapitan. Huwag kayong matakot mga kapatid. Kung mapuno tayo ng takot, hindi tayo mag-abusar yung mga taong nasa kadiliman. Kumpiyansa na dyan kaayo siya, pero daan na siya nag-ingon nga kung patyon magani, at least nagsulti siya sa tinuod. Talagsaon nga kapitan ang kapitan ron kay dali raman ang uban, dali ra kaayo mada sa mga naastaas, no? May your soul rest in peace. Si Gina Biqueso. Justice for Kapitan Bukol, si Benji Beats on board. Nagmasulubon jud mi taga Digos Father sa pagkawala ni Kapitan Dudong Bukol. Taga Digos ni si Dalia Mendoza. Nakasubo pero sagdi lang. Maka-inspire pod nga di ta mohunong sa pagbuhat og katarong. Kay kato mga nagbuhat og di maayo, adto sa imperno padulong. Daghang nasuko niya dre kay tinud-an man ang iyang pagserbisyo. Rest in peace. Si Zali Daps. No, kumusta po Father? Si Ruby Mahilom Muradas. So mabuti naman kapatid. Kadtong nag-ulig wallet Father, naglingi man siya sa dihang naay mga tao kaning sulod. Wa man siya nahadlok murag naay gipaabot kaluoy pod. So tanan jud nga tuwa didto, suspect. Igsuon si Milicia Halina. Dalayo ng Diyos nga buhi Kap, hinaot unta kauban na ka sa atong Ginoo. Wa nay kasakit Kap, pahulay og malinawon si Stephen. Hinaot hindi natutulog ang Diyos. Lilipunin niya ang mga masasama. Yan ang totoo. Isod kaayo kung ang kwarta maoy sa Diyos, ipaka-Diyos. Kay malayo jud sa Ginoo og maduol ka sa demonyo. Si Ondoy GTV, kumusta bro Ondoy? Grabe jud kabuutan ang kapitan, believe jud ko si Noel Esplagera. Sakit nga kamatayon si Jontal Kimelats
sakit nga kamatayon alang sa pamilya, paryente ug mga gala pan alang kanila ni barug ug nakibisog aron sa hustisya ug kaangayan. Sakit pamalandungod nga naa joy ingon ani nga panghitabo tungod lamang sa kwarta ug gahom because of money and power. Totoo yan. Nakigbisog lang sikap aron sa alang sa kaugmaon sila barangay ug katawhan. Saludo ko sa imuha kap. Rest in peace. Hinaot nga makabot sa pamilya nimo ang hustisya sa imuha. Kamatayon bisan pa sa unsa pakadako nga tao nga nagpapaluyo sa pagpatay kanimo. Kung naa may kadagkuan sa mga tao nga nagpaluyo sa pagpatay kanimo, hinaot pod nga magpaluyo kanimo ang Ginoo aron sa pag-abot sa hustisya sa imong kamatayon. So, yan lang sa po muna mga kapatid ha, yung live natin. Meron pa akong schedule ngayon mga kapatid. So, siguro mamaya magka-live tayo ng ng Live of the Saints mga kapatid. Okay? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, the Tax FD with a humble heart. God bless. Subscribe na sa Gold Silver TV. Suportahin si Gold Silver TV para pirmi kang happy.